kaano-ano mo tong pasyente? Pinsan po yung pasyente ko, yung pangalan ko po ng pinsan ko si Kuya Junjun Francisco Alimios. Nangyari ko to na napanggaan si Kuya Junjun ng sa sakyanan, papunta siyang trabaho dito po sa lugar ng Barangay Santo Niño. Papunta siya ng trabaho na sagasaan siya ng 4 wheels, FUV. Kasi po yung nakasagasan niya ng sakyanan, nakatulog daw ng yung edad niya sa 63. Dinala po namin si Kuya Junjun sa yung edad ng nakabangga sa kanya 63. Matanda na. Si Junjun ilang taon na? Si Kuya Junjun ang edad po niya Kuya Junjun 51. Ilan ang anak ni Junjun? 3 po yung anak niya. Then anong result ng X-ray niya nung nabangga siya? Yung X-ray ng kuha ni Kuya, nabali yung spinal cord niya. Sabi ng mga doktor, mga 8 buwan pa siya bago siya makabangon kasi matagal raw mapaayos yung spinal cord. Pagkatapos anong situation ni Junjun ngayon? Dito sa bahay, nakalubog. Kasi hindi na siya makabangon. Tapos marami pang mga gastos na pangailangan siya. Kailangan pa siya mag-therapy siya 2 linggo, sa 1 linggo 2 beses. Ilang buwan kayo doon sa ospital? 2 buwan po kami sa ospital. Doon po siya dinala sa Provincial Hospital Galyares, Tagbilaran. Yung nakabangga kay Junjun, nung balita? Nag-support ba siya? Hindi. Yung una, nagpasalig siya na siya raw managot. Tapos nagpirmahan siya sa police station. Tapos ngayon, bumalik na sa ibang bansa. Nagtrabaho ngayon, hindi na namin makontak. Hindi na siya nagsuporta. Ano pangalan ng babaeng nakabangga sa kanya? Ano pangalan tayo? Ermilita Pultistan. Carmelita? Ermilita. Ermilita Pultistan yung pangalan yung nakabangga ni Kuya Junjun. Hindi na siya nag-support? Hindi na siya nag-support ngayon. Hindi na siya makontak. Kawawa naman. Anong mga pangangailangan ni Junjun ngayon? Yung kailangan ni Kuya Junjun ngayon, kasi bigla na siya malagnat, tapos mag-oxygen siya 1 linggo, maubos siya yung 5 tangke. Yung nagpantay pa niya, bayaran pa niya, linggo-linggo, kasi may pamilya din. May pamilya din. Kasi hindi naman kaya ni Ate Cecil na siya na mag-alaga kay Kuya Junjun. Kasi lalaki, mabigat. Hindi naman siya kasi 2 oras to, ipatagilit-tagilit siya. Naka-diaper si Junjun, no? Oo, naka-diaper, no? Naka-diaper at saka naka-katitir. Naka-katitir at saka naka-oxygen siya. Naka-oxygen siya. Ba't may lagnat ba si Junjun ngayon? Oo, may lagnat siya ngayon kasi siya, nag-exercise siya mga 3 araw. Malagnat na naman siya uli kasi sabi ng mga doktor ng taga-therapy, padanahan lang siya sa i-exercise. Kasi baka mabinat. Ikaw daw dito sa ospital mo, no? Kuto? Sini 20, wala pa imun katambal ron. Oo. Kaya sa ospital na o sa inyo ibalit? Ibalit na i-order na sa kuwan. Pagkatong may nakuhan na katong therapy niya. Therapist niya. Hindi na mo therapy galing may lantan. Sa malantan, gamit niya ako. Yung business schedule na yung therapy. Tawagan ko na gagma. Pila nakakuan tong iyahang kuandong, iyahang sa catheter, pila nakasimana dahil anong i-change naman? Ugma, ang sumana na eh.
Every 1 week. What do you see catheter sa kuan? Arsing, anong ginagawa mo sa pasyente? Dito na naman, i-exercise ko to si Kuya Junjun. Kasi 2 linggo to siya i-exercise. Ako muna nag-exercise kasi yung bayad ng therapy bawat exercise niya dito hilot ni Kuya 750 yung niya bawat punta niya dito. Di sabi naman ng taga therapy na pag habang wala siya kasi 2 beses siya pumunta rito mag exercise ni Kuya maghilot. Abali ako lang daw muna mag-exercise sa kanya kasi 2 beses na siya pumunta rito sa bahay exercise ni Kuya. Dito na naman ako dito lagay ng electrical stimulator ang dito para mapagalaw yung mga niya Muscles. muscles. Connection po sa mga kalamnan niya, ugat. Ito yung ginagawa ko sa bawat araw-araw. Ilang beses isang araw? 3 beses ito ginagawa. Pag exercise yan ito ng electrical stimulator. Ito yung bili ng taga-therapy. Bali ang si Junjun itakilid-takilid po na siya sing. Oo, 2 oras siya itagilid-tagilid kasi po ito ang bilin ng doktor. Kasi pag hindi ito ipatagilid-tagilid siya magka-rasis. Pneumonia din. Oo, magka-pneumonia din. Sing, pwede sing yung sabihin natin yung manawagan tayo para kung may mga magandang kalooban na makatulong kay Junjun kasi alam natin na ngayon nangailangan talaga siya ng malaking halaga para sa therapy niya, sa gamot niya. Ano masabi mo, Sing? Nawagan mo ako sa sino po yung malambot na puso, kung sino pa po yung kahit tulong ni Kuya Junjun kahit kunting halaga lang po kasi araw-araw po malaki yung gastusin ni Kuya Junjun. Sa oxygen din, no? Oo. Mahal yung oxygen. Saan niyo binibili yung oxygen, Sing? Binili po namin yung oxygen kasi yung oxygen na maubos ni Kuya Junjun 5 tangke ho yung maubos niya sa isang linggo. Doon po namin pinili sa sa ospital ng sa Tubigon. Community Hospital. Yung isang isang tangke mahalaga po yan ng 950. Dala na ho yan ng pamasahe kasi yung halaga ng yung isang ng tangke 850. Tapos yung pamasahe yung 100 ng tricycle. Yung result, Sing, hindi talaga makabakon si Junjun dahil sa niya. Anong sabi ng doktor? May posibilidad ba na pa siya? Makaupo man lang? Sabi po ng yung doktor po ni Kuya Junjun, sabi po niya na mga 8 buwan pa ho siya bago siya makabangon. May possibility na makabangon pa siya. Oo, possibility pa siya makabangon. Mga 8 buwan na sabi ng doktor niya. Mga 8 months. Tiis-tiis na lang para Pero yun sa pagkain ni Junjun, kumakain naman siya. Kumakain naman siya. Kain na siya ng mga gulay, mga pagkain niya. Si Jun nga pala ay taga doon sa amin. Inilapit siya ng aking sister-in-law dahil yun nga sa nangyari sa kanya. And kaawa-awa yung kondisyon niya dahil
bedridden siya ngayon, and I hope na may ano pa na pwede pa siya makapaglakad. So hindi ko alam dahil spine yung naano sa kanya, nabali yata. But anyway, kawawa po yung kondisyon niya, sitwasyon niya ngayon. Yan po ang sitwasyon ni June. So sa mga may ano, nananawagan po kami, yun kay Ermelita Folkestad, na sana pagpatuloy mo yung kung ano mang yung kontrata na pinipirmahan nyo doon sa Pilipinas. So please, do your responsibility, and kahit sa pamilya man lang niya, kasi hindi alam ng asawa kung saan siya kukuha ng 200K para pangbayad doon sa hospital bills. Siya ay may 3 anak. January 5, 2024, nabundol siya ng isang van or pickup yata na may pinagmamay-ari ng isang nurse na nasa kasagsagan din siya ng bakasyon sa Pilipinas. So, unfortunately, nakabundol yung sasakyan niya. May anuhan naman sila nakasulatan sa abogado, pero alam naman natin yung pag ikaw yung nakabundol, talagang yun, sagutin mo yung expenses. So yan si June ngayon, nakaano siya, nakalatay siya sa bedridden siya dahil na ano yung spine niya, nabali yata yung spine niya. So unfortunately, yung van na yun ay pinagmamay-ari ni Ermelita Folkestad na nasa Norway. Isa siyang nurse sa Norway. So sana sa mga taga Norway dyan, kung if you know Ermelita, tuloy-tuloy lang yung pag-ano mo, yung responsibilidad mo sa kaawa-awa na si June ngayon. Dahil alam mo naman, I know accident happens anytime at hindi natin maano yun. Pero sana tulungan mo pa rin yung pamilya niya dahil siya lang naman yung nagtatrabaho din yata, and then may 3 pa silang anak. So sa mga taga Norway dyan, if you know Ermelita Folkestad, please let her know and about her responsibility kay June Alimios sa Pilipinas. So sana tulungan mo pa rin yung pamilya niya dahil nagkaroon sila, may naiwan pa silang babayaring na 200K yata. So hindi alam ng asawa kung saan niya makukuha yung 200K. So please, Ermelita Folkestad, keep in touch to the family of June or Francisco Alimios. And then, ang Diyos na po ang bahala sa lahat.